God doesn't want you sad. Deuteronomy 30 verse 9, the Lord will be happy to do good things for you. God makes people happy. 1 Samuel 2:1, Hannah prayed, "You make me strong and happy, Lord." At alam ni Hannah kung saan nagmumula, kanino nagmumula ang kanyang kaligayahan, at yon ay ang Panginoong Diyos. At kaya at gusto ng Diyos na pasayahin ang tao. God loves happy endings. Sa istorya lang ni Job na napakaraming mga trahedyang nangyari sa kanyang buhay, masaya ang naging wakas. Job 42:10, after Job had prayed for his 3 friends, the Lord made Job twice as rich as he had been before. Kung gaano kalalim ang lusong ng hirap ng kanyang buhay, doon naman ang iniangat at dinoble pa ng Panginoon sa dulo ng kanyang buhay. Because God wants you happy, then be happy. It's imperative. Do it. It's almost like a command. Make yourself happy. Of course, you can make yourself sad kung yun ang pipiliin mong gawin. Pero ba't naman yun ang pipiliin mo? Ang iksi-iksi ng buhay, papalungkutin mo pa. Ang iksi-iksi ng isang 24 oras, tatantarin mo pa ng mga lungkot. 1 Chronicles 29:9, matapos ang isang fundraising event for the temple that David was making so that his son Solomon could make the temple in his time, David and the people were very happy that so much had been given to the Lord, and they all celebrated. In this case, what was the source of their happiness? Giving to the Lord. And why does giving to the Lord make people happy? Because you complete the cycle of blessing. Pag inobserbahan po natin ang buhay, life is full of cycles. May water cycle, may food cycle, may chemical cycle, ang existence nating lahat. At merong cycle of blessings. How does it work? God gives you. That's one way. That's one half of the circle. But when you give back to God, you complete the circle. Therefore, the latest act of giving comes from you. And God will not let you be the last giver. So God will give to you again so much more than what you gave Him, because God is no man's debtor. Hindi siya papayag na may utang siya at siya pa ang binigyan. So ibabalik niya. At dahil ikaw ngayon ay magbabalik uli sa Panginoon, ibabalik niya uli. Kaya walang katapusang cycle of blessing yan. But when God blesses you and you don't return and give back the blessing, the cycle stops. It stops at you. Parang tennis, pag sinerban ka ng bola, hindi mo na ibalik, saserban ka uli, hindi mo na ibalik, saserban ka uli. Pag 3 beses nang hindi mo na ibalik yon, tapos ang laban, wala na. End of game, 0 ang score. The love set, they call. Kaya maraming mga tao, hindi sila masaya, kasi matapos silang pasayahin ng Diyos, hindi naman sila nagsusukli ng kasiyahan sa Diyos. So, wala nang kailangan pang ipagpatuloy yung cycle. And giving to the Lord gives so much happiness, as we have seen in the example, and as you can prove in your lives. The opposite of that, withholding, brings gloom, sadness, and inner division. Because there's also a part of you that will be grieved when you withhold good things from God and from other people. So make yourself happy by giving to the Lord. 1 Chronicles 29:14, but why should we be happy that we have given you these gifts? They belong to you, and we have only given back what is already yours. Yung palang nakakapagpasaya. Sa inyo naman po talaga yan. Sinoli lang namin yung part of it, not even the whole of it. At yun lang ang tama, yun lang ang logical na gawin ng taong tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. 1 Chronicles 29:17, but we are happy because everyone has voluntarily given you these things. You know what's in everyone's heart, and you are pleased when people are honest. Ikinalulugod ng Panginoon ang katapatan. Bibigyan ka ng Panginoon ng 100. Ang ibabalik mo lang 10 at the least. Di minatra sa 90.
Bibigyan ka uli ni Lord ng 100 dahil nagbalik ka ng 10. Magbibigay ka uli ng 10, edi 180 na yung nasa iyo. Bibigyan ka uli Lord ng 90, kaya nyo pang sundan sa math? Sundan nyo ng sundan, because the more you give to the Lord, the richer you get. Because the Lord will always outgive you. Not only financially, but spiritually, emotionally, in many aspects of life. There are many ways to give to God. And one of that is by giving to our fellow humans. So sinasabi dito ng may akda, ikinalulugod nyo ang katapatan ng tao. So make yourself happy. Job 29:18. I feel certain that I would live a long and happy life, then die in my own bed. Can you imagine this thought? Feeling lang yan. I feel certain that I would live a long and happy life. And whether or not it happens, what matters is while you are thinking and feeling it, you are happy. Pwede mo namang baliktarin. Isipin mong malapit ka lang mamatay, na magkakalasog-lasog kang parang papel, magkakadurog-durog ka. Pero ano magiging feeling mo, di ba? Lungkot, fear. Ba't yun ang iisipin mo? Napipili mo naman kung anong iisipin. At eksakto man na matupad yung iniisip mo na maganda o hindi matupad, at least habang nag-iisip ka, masaya ka. Think positive. Even if things do not turn out as you would have them, at least you're happy while thinking about it. And always hope for the best. Hindi yan pampakonsuelo lang na walang pinangahawakan. Because God is our God and God loves us, we can always hope for the best. Be ready for the worst. That is important. But focus on what is best. Matapos nating maghanda para sa mga posibleng hirap at sakit ng buhay, may naihanda ka na, kalimutan mo na at mag-focus ka na doon sa masaya, sa maganda. Dahil doon nakasalalay ang kaligayahan mo, araw-araw, oras-oras, day by day. So be happy. Job 36:11. And if they obey, they will be successful and happy from then on. What do we get here? Obey God unto happiness. Sumunod ka ng sumunod sa Diyos dahil patungo sa kaligayahan ang pagsunod sa Kanya. At huwag kang tumigil ng kasusunod hanggang hindi ka kakarating sa kaligayahan. Kasi pag tumigil ka, di wala kang mararating. Hindi nalulugi ang sumusunod sa Panginoon, kailangan lang huwag kang tumigil hanggang magbunga yung ginagawa mong tama. You don't plant a seed and dig it to see if it's growing. Give it time. But be patient and trust in the Lord. Psalm 9:14. And I will sing about you at the gate to Zion. I will be happy there because you rescued me. Nakikita natin mga kapatid so far, ang pinagmumula ng mga kaligayahan dito, puro may kinalaman ng Panginoon. Maligaya ka dahil sumusunod ka sa Diyos. Maligaya ka dahil umaasa ka sa Diyos. Maligaya ka dahil pinamamahayan ng Panginoong Diyos ang iyong puso. Ang maraming taong laging lumulungkot, yung ang kaligayahan nila, laging lang itinataya sa kapwa-tao lang. Ang buong buhay, kung isang buong savings pa, itinataya sa taong pwede kang pagtaksilan, pwede kang pagsamantalahan, limutin. Kaya maraming malungkot Kasi ang Diyos ng buhay nila kapwa-tao. Isang kadadali ng kapwa mo tao, kahit mahal na mahal ka at gusto-gusto ka niya, pwede naman siyang mamatay, di wala ka na namang kasama. Mabuti nga sana kung mahal na mahal ka, paano kung buhay na buhay, hindi ka naman minahal. Tapos minahal mo siya ng todo, ano mangyayari sa'yo? Marami mga tao po mga kapatid, kaya sobrang lungkot, pinapalitan nila ng kapwa-tao lang yung trono ng Diyos dapat sa kanilang puso. Kaya laging windang, laging malungkot, lagi na lang umiiyak-iyak at wala sa sarili. So you follow God unto happiness. And you also praise God unto happiness. Purihin mo ng purihin ang Panginoon kahit hindi ka masaya sa oras na yun. At makikita mo, bago ka matapos magpuri, umangat na ang kalagayan ng iyong espiritu dahil hindi naman pwedeng magbingi-bingihan ng Diyos sa matapat na pagpupuri sa Kanya. At nagkakaroon tayo ng connection sa Diyos na may likha. Pag tayo ay nagpupuri sa Kanya, something miraculous happens when you praise God.
Meanwhile, what is your other choice? E di magreklamo ka sa buhay. Magreklamo ka sa Diyos. Magreklamo ka ng lahat ng problema mo sa buhay. Pero sasaya ka kaya pag yun ang ginawa mo. Psalm 81:1, be happy and shout to God who makes us strong. Shout praises to the God of Jacob. Praising, happiness, attitude, change things. If you cannot change things, change your attitude about that same thing, and your whole perspective will change. Pag hindi nyo kayang baguhin ang mundo, ang baguhin nyo yung attitude. Yung paningin nyo sa mundo, ang ending, sasaya kayo. Dapat kasi ang ending ng ginagawa ng tao, pagsaya. Magnenegosyo ka, ang ending naman, sobra kang na-stress, sobra kang ng problema, ba't ka pa nagnegosyo? Magpapasikat kang mabuti, sisikat ka nga, ang ending naman, hindi ka masaya. Bakit pa? Pero kung sumisikat ka, nagnenegosyo ka, yumayaman ka, at masaya pa yung ending, blessing talaga yan. Ang sukat sa tao, hindi kung gaano karaming pera niya, gaano kalaki ang sweldo niya, gaano kalaki ang savings niya, kundi gaano siya kasaya sa buhay. Because happiness is the primary duty of life. In many democratic constitutions, the pursuit of happiness is even guaranteed by the basic law of the land. And not only the government wants you happy, God wants you happy. Paano nga ba sasaya sa dami ng mintis, hits, and misses ng buhay? Si Solomon, na pinakamarunong sa lahat, nagbigay na ng payo. At dahil naman siguro siyang pinakamarunong, marapat dinggin. Ecclesiastes 9:7, be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do. Yun namang sobrang mga matataas ang theology, sobrang mga conservative, marunong pa kay Solomon, iibahin pa nila ang reading niyan ang linaw-linaw na nga. Because sometimes it does not agree with your traditional concept of godliness. But Solomon, who was blessed by God with the highest and most supreme wisdom, says, you want to be happy? Enjoy simple, available pleasures like food and drink. Bihirang tao naman yung kahit simpleng pagkain at mainom ay wala. At kung matututunan mong pagkaroon ng kasiyahan sa mga simpleng bagay, mas malaki ang garantiya na sasaya ka. So babawan ang kaligayahan para madaling malusong, madaling maabot, madaling makamit. Pag pinakalalim-lalim mo yan, baka pati ikaw hindi mo masisid, at wala namang willing makisisid sa'yo sa lalim niyan, malulungkot ka lang. Matthew 5:12, sabi ng Panginoon tungkol sa mga kumisay nahihirapan dahil sila'y mananampalataya, be happy and excited. You will have a great reward in heaven. People did the same things to prophets who lived long ago. So, kung nagkakaroon ka man ng konting pagtitimpi, sometimes abstention, pagtitiis, dahil yan ang hingi-hingi ng isang makadiyos na pamumuhay, sabi niya, huwag mo ikalungkot yan, huwag mo ipagreklamo yan, dahil iba yung gantimpala ang naghihintay sa iyo. Count needful sacrifice for godliness as happiness. At yung happiness, hindi man ngayon, edi bukas. Naghihintay sa iyo dahil meron kang itinatanim na mabuti. But remember, I like to take note, brothers and sisters, only needful sacrifice. Maraming sacrifices hindi kailangan. Hindi mo dapat gawin dahil hindi naman hinihingi sa iyo ng Diyos. Kaya dapat lang kinikilala natin, ano ba talaga yung marapat? Anong sacrifice yung merong practical na magandang bunga sa buhay? Now, it's one thing to be happy, but there's another thing. Stay happy. Paano yun? Paano nananatili ang saya? Paano napapanatili, napapahaba, napapadalas ang saya? Pati sa Biblia, maraming katuruan dyan mga kapatid. Romans 12:15, when others are happy, be happy with them. Hindi naman nauubusan ng kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, katrabaho na masaya. Makisaya ka sa lahat ng nagsasaya, at pag pinagdugtong-dugtong mo yon, marirealize mong, ay, ang dami ko na palang naging kasiyahan. So kung aatin ka ng kasalan, huwag kang madaling umuwi. Mag-enjoy ka, mag-stay ka, sumaya ka kahit hindi mo kasal at hindi mo gastos.
Merong mga nag-e-enjoy sa buhay nila, meron silang magagandang kwento, makinig ka. Pwede ka namang makinig tapos mainggit. Pero sasaya ka ba? Pero kung nakinig ka tapos nagdiwang ka dahil itong kakilala mo ay umasenso, na-promote, sumikat, nanalo sa isang contest, edi sasaya ka rin kahit hindi ko yung tumakbo sa karera, siya napagod, pero masaya ka rin dahil nakisaya ka. Pero bakit maraming malungkot mga kapatid? Kasi pag may nagtatagumpay, ang inaatupag natin, mainggit. So habang dumadami yung tagumpay niya, mas lumulungkot ka. Sa sobrang materialistic Korean society ngayon, there is a saying in Korea, when your neighbor repairs his house, you begin to have ulcers. Pag may umaasenso sa tabi mo, nakakasakit ka sa inggit dahil sa competition. Isipin nyo kung bawat magtatagumpay yung kamag-anak, kaibigan, kakilala, maiinggit tayo at maiinis. Ang dami nun, lagi kang malungkot. Pero kung makikisaya ka, hindi halos mapapatid ang iyong kaligayahan. Kaya sabi, when others are happy, be happy with them. When you don't have your own happiness, look around you. People have their happiness. Pumunta ka doon at makisaya. Because there is so much source of happiness if only you would look in the right places. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy. Sabi ni Paul. There's another key to happiness here. Make others happy so that they can make you happy in return. Mga kapatid, pansinin niyo ito. Kung paano ko gustong pansinin niyo yung cycle of blessing. Pansinin niyo rin that being happy is a ministry. Sabi ni Paul, pinasasaya ko ang sarili ko at gusto kong masaya ako as often as and as much as possible so I can make you happy. Why? Because we cannot give what we do not have. Malungkot kang nanay, paano ka magpapasaya ng anak? Malulungkutin kang teacher, paano sasaya ang klase mo? Malungkot kang leader, anong sigla ang maibibigay mo sa iyong mga tagasunod? Pag may impluwensya ka sa tao, isipin mo rin, may pananagutan ka maging masaya para sila sumaya. Pasyente ka, dadalawin ka ng mga nagmamahal sa iyo, lalo mong palulungkotin ang sarili mo. Puro daing ang ibibigay mo. Puro mga panaghoy, puro pagpapaawa. Aalis sila ngayon lahat, halos gumagapang sa sahig sa lungkot. Yung sumaya sila dapat dahil dinalaw ka nila, nakaminister ka sa kanila, kahit pa nga may sakit ka. Ang tao habang buhay, meron tayong pwedeng ibigay sa kapwa. Kahit tayo may pagdaramdam, may dinaramdam, may karamdaman, kahit pa tayo may mga karukhaan, karalitaan, hindi na uubusan ng pwedeng ibigay dahil buhay ka pa eh. And do not use your sometimes sad situation to worsen your sadness at ihawa mo ang mga tao sa paligid. May pananagutan ka magpasaya ng iba dahil hindi mo alam, yung pinapasaya mo, yan din ang magpapasaya sa'yo in return. Remember naman the cycle of happiness. You make people happy, so they make you happy. And because you are happy, you can make them happy and they make you happy again. Cycle na naman. But try making people sad. Try hurting people. Try depriving people and see what they do to you. You will begin a cycle of negative things. We were created in God's image. That means human beings have a lot of power. And that power shows itself when you act. When you initiate an action or when you react. When you do good, there's a very big chance that people will do good in return. When people do bad things to you and you do good things to them in return, there's a big chance that they will stop doing bad and they might even begin doing good to you. Yun ang tinatawag na power natin na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron kang kakayahan na ibahin ang mga nangyayari dahil may ibinigay sa atin ng Panginoon na ganong kakayanan. 1 Peter 3:10, do you really love life? Do you want to be happy?
Then stop saying cruel things and quit telling lies. Pag marami nagtatanong sa akin, lalo sa Facebook, Tito, bakit po kaya ako laging malungkot? Marami ka bang sinasabing masasakit na salita? Pintas ka ba ng pintas? Nang backbite ka ba? Do you stab people in the back? Marami ka bang kasinungalingan? Opo. Basahin mo yung 1 Peter 3:10, anak. Kaya ka malungkot dahil sinungaling ka. Kaya ka malungkot dahil ang daming mga masasakit na salita na lumalabas sa iyong bibig. Nagpapalungkot yon. Hindi mo na kailangan iwan ka pa ng iyong papa para malungkot. Pag laging masasama ang lumalabas sa iyong bibig, lulungkot ka. Bakit? Kanino ba nanggagaling yung masasamang salita na yon? Kay Satan, syempre. Sa palagay niyo, mapapasahin ka niya? No way. Habang sumusunod ka sa kanya, mas aapihin ka niya. Lulungkot ka ng lulungkot. So your happiness is mostly in your hands or in your mouths. Sa atin yan. Madalas, pag tiningnan mo kung sino ang manufacturer ng iyong kalungkutan, ikaw din yon. Darating ang tao sa'yo, laging lungkot ang ibibigay mo, puro daing. Hindi ka napupuntahan ulit dahil nakakadrain, nauubos ang lakas niya pag ikaw ang kasama. So mamaya, lalo ka na lang lulungkot. But when you are nice, when you give to people, when you don't backbite people, merong natural course of events. Ang ending, sasaya ka. Because it is God's will that you be happy when you obey God unto happiness. 1 John 1:4, we are writing to tell you these things because this makes us truly happy. Ipinaliwanag ni John, bakit ba namin isinusulat ang mga ito sa inyo? Sumasaya kami pag itong pinag-uusapan natin. Sumasaya kami pag itong topic natin. At sumasaya kami pag kayo ang kausap namin. So again, paano sasaya? Focus on, tell and hear happy stories. Maraming sad stories, pero ba't yun ang pag-uusapan nyo ay nakakalungkot? Ba't hindi na lang yung happy? May isang nagbiyahe. Tanungin mo, kumusta biyahe? Minsan sa dinami-rami ng magandang nangyari, sabihin, ang daming beses umikot yung aeroplano namin bago kami naglanding, traffic sa traffic sa airport. Ang hirap. Pero 10 araw ka na wala, yun lang ang kwento mo. O yun lang ang binibigyan mo ng focus. Pwede mo ikwento, ang sarap ng kinain ko sa ganon. Naligayahan ako nung nagpamasahe ako sa paa ko sa ganito. Pero bakit yung nakakalungkot ang iniisip mo? Many people don't realize they manufacture their own sorrows. Pag nagsuot ka ng salamin na kulay blue, syempre blue ang langit. Pag nagsuot ka ng pink, pink ang himpapawid. Pag lagi kang malungkot, alam mo na yung sagot. Pinapalungkot mo ang sarili mo. 2 John 1:12, I have so much to tell you, but I don't want to write it with pen and ink. I want to come and talk to you in person because that will make us really happy. So again, another source of happiness, tip from the Bible, talk in person to people. Spend time with people, but choose your topics when you are together. Focus on nice, beautiful, uplifting things. And discuss about sad things only if you have to solve a problem and it is necessary to discuss them. Pero yung mga paboritong usapan, pagka mga matatanda, nagkita-kita, pinag-uusapan, ay, mas mataas ang presyon ko sa'yo. Ay, blood sugar ko, panalo, mas mataas. Kasi mas ako nga, 5 operasyon na. 5 ka lang, ako 7. Nagpapalalaan ng kalagayan. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako anak malungkot? Isipin nyo ano mga repertoire nyo, anong topic nyo. Mga sakit. Tapos, ay, namatay na pala si ganon. Huy, namatay na pala. Tumigil nga kayo nakausap ng mga namatay. Ang daming ipinapanganak araw-araw, di yun ang pag-usapan nyo. Kaya alam nyo sa ospital, ang masarap na floor, kung pwede lang, pasyente ka, doon ka sa maternity floor. Yun ang masayang floor sa ospital. Kasi puro bagong panganakan nandun. Yung mga nagdadatingan, may mga dalang lobo, mga dalang mga laruan. Masaya. Siyempre, alam nyo naman, pag nagpupunta kayo sa hingalo floor, kung hindi naman talaga kailangan, ba't doon ka naman tatambay? Puro panangis, iyakan ang makikita mo.
Pero may mga tao, yun ang paboritong gawin sa buhay, dumikit ng dumikit sa kalungkutan. Siyempre, ang mga mahilig sa kalungkutan, magkakabarkada rin yan. Ba't ka sasama sa ganon? So be happy in the Lord. Why in the Lord? Because the Lord is stable. The Lord is forever. Stand on solid ground. Yes, magmahal tayo ng tao. Yes, mahalin mo si mama o papa. Yes, pero Diyos dapat ang una. Para iwan ka man, dumating, umalis ang tao, stable ka kasi nakakapit ka sa Panginoon na hindi nagbabago. Psalm 89:16, we are happy all day because of you, and your saving power brings honor to us. As you can notice, puro God-centered yung mga verses na may kinalaman sa happiness. Proverbs 10:28, if you obey the Lord, you will be happy. But there is no future for the wicked. Luke 10:20, but don't be happy because evil spirits obey you. Be happy because your names are written in heaven. Anong background ito? Yung mga disciples, very excited, pumunta sa kay Lord. Lord, grabe yung binigay niyo sa aming blessing. Pati mga evil spirit na dati ninenervyos kami pag nandyan, pag inutusan namin na umalis in your name, alisan. Wow, enjoy na enjoy sila. Sabi ni Lord, oo, maganda yon. Pero kung meron kayong dapat ikasaya, higit pa ron, nakalista ang pangalan nyo sa langit. Isipin ninyo, maliit ba namang kapangyarihan yung makapagpalayas ka naman sa masamang espiritu? That's big. But compared to the bigger and biggest reason why we should be happy, that we are members of God's family, that our names are written in heaven, sabi, yan ang tunay na malaki. At mga kapatid, kung kayo anak ng Diyos, your name is written in heaven, wala ka ng excuse para laging malungkot. Paminsan-minsan na lang. Pero parang ibon niya na dumadapo, dapat mong bugawin para hindi magtagal. Pero pag ang tagal-tagal na ng kalungkutan mo, ilang araw na dyan, ilang linggo, alalahanin mo that your name is written in heaven. Nakakahiya naman na sa kabila nun, nalulungkot ka pa. Kaya importante, ang ikinakalungkot mo lang pala, hindi ka na-invite sa ganong party, nakalimutan kang isama ni ganon, hindi ka na-text, every 5 minutes, malungkot ka na, wala naman sa lugar yung mga ganong lungkot. Dapat hindi na ikinakalungkot ang mga ganong bagay. Piliin mo na lang yung konti na dapat talagang ikalungkot. So be happy because of the Lord, and be happy beyond that which is not eternal. John 16:22, you are now very sad, but later I will see you, and you will be so happy that no one will be able to change the way you feel. The Lord is talking to His disciples. Sabi niya, nalulungkot kayo dahil magkakahiwa-hiwalay tayo sumandali. Pero magkikita-kita rin tayo. At pag dumating yung panahon na yon, wala nang makakapagpabago pa ng inyong kaligayahan. Wala nang makakapag-alis pa niyan. So anong lesson nito mga kapatid? When you are in sad moments that are really there and cannot be avoided, look forward. When you look around you and it's all sadness, look upward, look heavenward. When all around you it's all sadness, look forward to that happy moment when you will be with the Lord. Because that is certain as you are here now. Kung ang present hindi masaya, edi mag-future ka, doon ka tumingin. Ngayon, maraming tao laging malungkot. Bakit? Kasi laging sa past nakatingin. Nung araw, mahirap lang kami, inaapi-api ako ng mga kapitbahay. Nung araw, binubugbog ako ng aking tiya. Nung araw, ganito. Bakit ba lagi mong binabalikan yan? Tapos na nga. Kaya lumulungkot ka. Bakit hindi mo tingnan yung ngayon? O masenso ka na. Hindi ka na nabubugbog ng tiya mo kasi, ayun, paralyzed na siya. Diba? Hindi man ipagbubunyi na paralyzed siya, pero at least hindi ka na niya nabubugbog. Bakit tinitingnan mo yung lagi yung past? Alam niyo maraming tao, bitter, envious, jealous, kasi hindi sila makagraduate sa karukhaan nila nung araw. Tapos na yun eh. Pinaasenso ka na ng Diyos. Bakit ka pa ngayon magrereklamo? Tingnan mo yung ngayon at yung bukas. Huwag mong titigan yung nakakalungkot. Meron naman nalulungkot kasi nung past,
marangya sila, tapos ngayon hindi. E di ang tingnan mo naman yung past, dahil at least napahiram ka, nakatikim ka na. Huwag mo na masyadong titigan yung ngayon and look forward with hope. You can choose your focus para kang camera. So isipin mo yung pananaw mo sa buhay parang camera. Kung saan mo ipaling, doon yung nakatingin, piliin mong titingnan, kapatid. Be happy in practice. And more than that, be happy in the realm of thought. Nasa isip yan eh. Be changed by the renewing of your mind. Sabi ng Romans 12:2. Baguhin mo ang pag-iisip mo at maraming magbabago. Colossians 1:11. His glorious power will make you patient and strong enough to endure anything, and you will be truly happy. Of course, if you want to be happy in righteous relationships. Mga pakikipagkaibigan, pakikipagmabutihan, pakikipag-ibigan na nasa tamang lugar. Proverbs 5:18, be happy with the wife you married when you were young. So don't try to be happy with someone else's wife or with a woman who is not your wife, with a partner who belongs legally, righteously to another person. So huwag ka daw mga agaw. Be happy with the wife you married when you were young. Dapat ang tao marunong makontento, binibigyan ka na ng partner, makontento ka na. No return, no exchange. Pag nag-iisip ka pa pala ng return at exchange, magiging discontented ka eh. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pinipili ang kasama, pinipili ang kinakasama, at pinipili ang sinasamahan. Dahil madalas yan ang nagbibigay ng lungkot sa ating buhay pag mali ang pinagmumulan ng samahan. Psalm 1:1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Napakarami ng pwedeng gawin para sumaya, manatiling masaya, at dumami ang kasiyahan. But don't forget to pray for happiness. Pray for it. Psalm 51:8, let me be happy and joyful. You crushed my bones. Now let them celebrate. Ito ay dalangin ng isang gustong makabangon na mula sa kanyang mga kalungkutan. Psalm 68:3, but let your people be happy and celebrate because of you. Si Solomon, anong ginawa niya na pwedeng gawin ng marami? Search for happiness. Hinahanap din yan. Minsan, basta nalang kumukusang dumadapo, pero hinahanap din. Ecclesiastes 2:3, I wanted to find out what was best for us during the short time we have on this earth. So, I decided to make myself happy with wine and find out what it means to be foolish without really being foolish myself. This is academic. Solomon did a lot of social experimentations, even personal experimentations, because he was in search, as a philosopher, he was in search for happiness. Gusto niyang unawain kung anong nagpapasaya, nagpapalungkot sa tao. Pero alam niyo ang kanyang ending? Bukod sa paulit-ulit niyang sinabing, eat and drink, enjoy life with your wife, enjoy the simple things in life, ang sinabi niya sa ending, sabi niya, now, all has been said, all has been heard. This is the heart of the matter. Obey God. Obey His commandments. Because you're going to face Him. Yan ang sinabi niya. Yan ang susi para magkaroon ng kahulugan, kasiyahan ang iyong buhay. Let others be happy. Hindi ka naman sasaya kung naliligiran ka rin ng puro lungkot. Payagan nyo ang inyong kapwang sumaya. Minsan, sa pamilya natin, may sobrang mga dominante. Dominanteng tatay, dominanteng nanay, dominanteng ate o kuya. Hindi na nila hinahayaan yung mga ibang members ng family na maging totoo sa sarili. Na maging masaya in their terms.
Idinidikta mo how others should be happy, how they should live their lives. Tigi-tigi sa tayo ng buhay, dapat bawat nilalang ay bigyan ng kalayaang piliin ang kanyang kaligayahan as long as this happiness is not offensive to God. Let others be happy. Let them pursue their dreams. Lalong-lalo sa pagpipiliin ng mapapangasawa sa buhay, parents can be very well-meaning, but really, the choice must be up to the person getting married. Maging sa pag-aaral, kung saan liligaya talaga yung tao, kung saan nakahilig ang kanyang mga talent, doon siya dapat pumunta, hindi doon sa desisyon ng tita dahil siya magbabayad ng matrikula. Well, kung talagang gusto mo maging mabuting tita, bayaran mo ang matrikula pero bigyan mo siya ng layang sundin ang kanyang kaligayahan sa buhay. Napakahalagang hindi natin dinodomina ang kapwa kasi ang Diyos hindi nang dodomina. God gives us such personal freedoms, even free will. So no human being is entitled enough, no matter how generous or protective or loving you are, to dictate upon other people's pursuit of happiness. Let people be happy. Let them be and make others happy, as we have already discussed. Deuteronomy 15:10, you should be happy to give the poor what they need, because then the Lord will make you successful in everything you do. Ganun na lamang ang pagiging thoughtful ng Panginoon through Moses. Sabi sa Deuteronomy 24:5, Moses said to Israel, if a man and a woman have been married less than 1 year, he must not be sent off to war or sent away to do forced labor. He must be allowed to stay home for a year and be happy with his wife. Kita nyo yung kabaitan na yan? Pag bagong kasal, hindi exempted sa military service, exempted sa forced labor for the king, para 1 taon ang pulot gata para maging maligaya ang tao. What does that tell us? That God is pro-family. Na kung iisipin natin, kung ikaw ay employer, habang kaya mong ibigay, bigyan mo ng mas maraming day off o mas mahabang off ang mga tao so they have more time with their spouses, with their children, with their loved ones. Yung gera nga, exempted. Yung bagong kasal, gera pa yon. Maging mabuti tayo. Hayaan natin ang mga tao sa paligid natin na sumaya sa piling ng mga gusto nilang kasama. It's a basic human right. 1 Kings 4:20. There were so many people living in Judah and Israel while Solomon was king, and they seemed like grains of sand on a beach. Everyone had enough to eat and drink, and they were happy. Ano yung lesson, mga kapatid? Lead well and make people happy. Kung ikaw ay leader, ikaw ay officer, you are in charge, you are a manager, you are an administrator, serve well so that the ending of all your services will be this: people under you are happy. Hindi yung pag nagkaroon ka ng konting kapangyarihan, ang aapi ka na, gagantihan mo na yung mga under you sa lahat ng kaapihang inabot mo sa buong buhay mo. That is a prostitution of power, because real power comes from God. And God delegates power so that we can take care of people like God would take care of people Himself. So it's a duty, a privilege to have power. And that power must be used to serve well so that the lives of people under your leadership will become better. Kaya kawawa ang mga bayan na ang kanilang mga pinuno ay mga corrupt. Isang malaking hampas sa bayan pag ang kanilang mga pinuno ay corrupt. Ang nagdurusa ang buong sambayanan. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy, as we have read before. I wrote as I did because I didn't want to visit you and be made to feel bad when you should make me feel happy. Again, be happy so you could make others happy. Hindi natin laging nare-realize sa mga kapatid, paasensuhin mo ang buhay mo para mapasaya mo ang mga nagmamahal sa iyo at mga minamahal mo.
Magpakatino ka, young person, dahil mapapasaya mo ang mga magulang mo sa ganon. Merong mga hindi nagpapakatino, naliligaw ng landas, ang tanda-tanda na, hindi pa nakakapag-support ng magulang. Yung magulang pa ang dumadalaw sa kulungan dahil nakulong pa. So hindi na nakapahinga yung matatanda hanggang kahuli-hulihang oras ng buhay nila, sila pa yung naglilingkod sa anak nila dahil yung anak hindi nagpakatino. May panahon na ikaw ay bata, may panahon na ikaw ang binibigyan, pinagpapasensyahan, tinutulungan, pero dapat lalampas ka sa panahon na yon para yung mga tumutulong at nagbibigay sa iyo makagraduate at makapahinga naman dahil ikaw naman ngayon ang bahala sa kanila. Pero paano mo sila papasayahin kung winawaldas mo ang sarili mong buhay? Alam mo na masama ang mga bisyo ka pa ng bisyo, pero pag nagkasakit ka, alam mo na yung mga nagmamahal sa iyo pa rin ang mag-aalaga sa iyo, magpapagamot sa iyo, at pag namatay ka ay maglilibing sa iyo. Kung minsan napaka-irresponsable natin sa mga nagmamahal sa atin, hindi natin inaalagaan ang mga sarili natin, tapos itutumba na lang natin yung mga katawan natin sa harapan nila, may sakit tayo, naghihingalo, problema ngayon nila kung paano tayo bubuhayin. Kaya kung gusto nating sumaya at magpasaya ng kapwa, be responsible. Take care of yourself so you can make people happy. Philippians 2:2, now make me completely happy. Live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think as if you were only one person. Here, kanina yung mga leaders ang pinag-uusapan, ngayon followers. Make leaders and make elders happy. Unite. Huwag kayong umimbento ng mga away-away. Alam nyo yung mga anak na lagi nag-aaway, kung sino ang tinotorture nyo, magulang nyo. Magpapatapangan kayo, mag-aaway-aaway kayo, palakihan ng pangil. Sino ang nagdurusa? Sino ang umiiyak sa isang sulok? Nanay nyo. Sino ang maha-heart attack? Tatay nyo. Pag nagkakagalit kayo, sino ang naguguluhan? Mga magulang nyo. Kaya pati mga magkakapatid, mga manggagawa, unite. Solve your problems so that your elders will have peace and will be happy. Hindi alam kung minsan ng mga anak how unfair they are to their parents. Awayan sila ng awayan. Pero ang pinapatay nila, yung magulang nila na nagdaramdam. Hebrews 13:17, obey your leaders and do what they say. They are watching over you and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. Pag follower ka, you obey. You be submissive. You toe the line para masaya yung leader mo. At pag masaya siya, mas makakapamuno siya ng mabuti. Ang lahat, makikinabang. Meron pang isang pagpapasaya, mga kapatid. Allow others to make you and others happy too. Kung minsan sobra tayong self-reliant, minsan sobrang proud, ayaw nating tumanggap ng pagpapasaya mula sa iba. May ganun eh. Willing tumulong pero ayaw patulong. Willing mag-alaga pero ayaw paalaga. Pero para masaya ang lahat, be willing. Allow people to make you happy. Allow people to love you. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy. No? Nabasa na natin yan ilang beses. So allow people to love you. Kahit kaya mo, gusto kanyang tulungan, patulong ka. Hindi dahil kailangan mo kasi kailangan niya. Sasaya siya na tinutulungan ka niya. Huwag maging mapagmalaki. Tumanggap ng tulong ng iba. And finally, make God happy. Alam naman natin sa Biblia, pinapakilala ang Diyos, maraming emosyon talaga. Narong matuwa, narong magalit, sumaya, lumungkot. Ba't mo lang papalungkotin ang Diyos? Anong mapapala mo pag pinalungkot mo yung Diyos? Proverbs 23:15, my children, if you show good sense, I will be happy. This is the voice of a parent, the voice of God. Kung kayo nagpapakatino, sasaya ako, mga anak. So don't make God unhappy. Genesis 6:5, the Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. And you know what troubled God? Man's wickedness against each other. Pag ang magkakapatid, nagpapahirapan sila, nadudurog ang puso ng magulang.
Tayo man ang mga anak ng Diyos, pag hindi tayo mabuti sa isa't isa, pinapalungkot natin ang Diyos. Ang dami. Ang daming pwedeng pagkunan ng kaligayahan. Ang daming pwedeng gawin para sumaya at magpasaya sa kapwa. Dapat ang lungkot, kung di man mawala lahat, konti na lang. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig nila ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Nung malaman nila na si Jesus ang anak ng Diyos, na ipinako nila at pinatay, yung pala ay siyang tagapagligtas. Because of the witness of the tongues phenomenon which happened at what we now remember as the day of Pentecost, and because of Peter's very own words, the people became vulnerable to this infection, to the Jesus infection. Naging handa ang kanilang loob at naging handa silang makinig. Acts 2:38-40. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan." This is a very interesting conversation. Sabi ng mga tao, yung pala ay pinangadala si Jesus para tayo iligtas, para tayo dalhin sa Ama. Anong dapat namin gawin ngayon para tumalab yan sa amin? At sabi ni Pedro, "Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan." Ito kaya yung usual kasalanan? Kasi kung ang pinag-uusapang kasalanan dito na dapat pagsisihan, yung dati ng mga kasalanan sa listahan ng Israel, yun ang dati ng mga kasalanan sa listahan ng law, bakit pa dumating si Jesus para sila pagsisihin sa mga kasalanang alam na naman nila sa kanilang relihiyon at katuruan na kasalanan? So there's nothing new. What would necessitate the coming of Jesus and the death of Jesus para magturo ng pagsisisi kung yung kasalanang tinutukoy ay yun din lang naman pala katulad ng mga kasalanang dati na nilang alam. So walang bago. What if ang kasalanang tinutukoy na ito na dapat pagsisihan, hindi yung mga usual kasalanan na huwag magbisyo, huwag mangalunya, bagamat yun ay alam na nilang dapat pagsisihan, so hindi na dapat ulitin pa. Paano ko ang dapat pagsisihan na mensahe pala ay yung pananalig sa kautusan, sa sariling gawa, sa halip na sa kabutihan ng Diyos? This is a very big issue. Ano talaga ang kasalanan tinutukoy na dapat pagsisihan? Pag sinabi ni John the Baptist, "Repent of your sins," yun ba yung usual sins? Ba't pa siya dumating? Alam na ng mga tao yun. O ang tinutukoy ba ay kasalanan niya na umaasa kayo sa inyong sariling gawa? Kasalanan na sobra kayong sumandal sa law, naniwala sa law na yan na magdadala sa inyo sa Diyos. Kaya hindi kayo makarating-rating sa Diyos dahil dyan sa paniniwala nyo sa law. Yan ang naging hadlang imbes maging tulay. It's a big issue because it defines, and for us today, it redefines what salvation means. At sa pagpapatuloy ni Pedro, anong dapat gawin? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. As if to underline the clear paradigm shift. Sanay nila sa mga ritual ng paglilinis. Naguhugas nga sila ng mga ulo nila, mga paa nila bago sila manalangin. Sanay nila sa ritual ng tubig. Bakit in-emphasize si Pedro? Magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus. In other words, Peter understood, and now Peter is teaching about the arrival of the new order. You no longer get baptized and washed into the rites of the temple, into the cleanliness rules of ritualistic religion in the temple, kundi iba na. Magpapabautismo na kayo sa ibang pangalan, sa ibang sistema, sa ibang pamamaraan. At ito ay pangalan ni Jesucristo na kapapatay-patay niyo pa lamang. Yan ang ibig sabihin ni Pedro. Kasi kung hindi new order, hindi new way, new system, bakit pa dumating si Jesus? Kung yung old lang pala, di ulitin na lang nila. Total, alam na nila yun eh. Sa pagpapatuloy ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Saan? Sa pananalig sa kautusan kaya yon? At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So you see, the law and the Holy Spirit is always compared. So biglang ipinasok ang Espiritu Santo, ibig sabihin talagang new order ang pinag-uusapan dito. Tanggapin niyo ang power of the Holy Spirit, which is the power of love, which is the power of forgiveness and cleansing apart from the law.
At sabi ni Pedro, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So the emphasis here is the Spirit of God instead of the carved law on cold stone. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Very race and culture specific yung parusa na tinutukoy ni Pedro. Hindi parusa sa buong mundo, hindi parusa sa lahat ng tao. Sabi niya, parusa sa masamang lahing ito. Tinutukoy niya, the people of the book, the people of the law, the people of Israel. Coming from Peter, nakabababa lang ng Espiritu Santo sa kanila sa day of Pentecost, which was exactly that same day. Sabi niya, masamang lahi ito. Magsisi na kayo. So anong dapat pagsisihan? Yung pagtingin ninyo sa pag-asa ninyo sa inyong mga sariling gawa, sa inyong mga ritual, sa inyong mga sacrifices, na yan ang maglilinis sa inyo at magdadala sa inyo sa Diyos. Ipinakikilala ko sa inyo ang tunay at bagong kaayusan. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipadadala ng Panginoong Jesus na padala ng Ama sa langit. In other words, malaking pagbabago ang dapat maganap. Peter crushes the immune system of law-based religiosity and completes the contagion by gracious, love-based faith. So pinapalitan yung talab, yung kapangyarihan ng law, na wala namang ginawa kundi mag-condemn at magpag-guilty at wala naman talagang papasa dyan, pinapalitan ng love of God brought by Jesus. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. At naintindihan ng mga priest na pinapalitan yun, kaya pinatay nila si Jesus. Because they felt threatened. Kung itutuloy lang yung dating sistema, edi dapat tuwan-tuwa sila kay Jesus na tanto nila na ibang-iba itong dumarating na ideya na ito from God through the Son of God. Kaya pinatay nila. Acts 2:41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. 3,000 in one day. In just one day, the Jesus love virus infected thousands. Dapat yung virus na yun ang kumakalat ngayon, hindi yung iba. But because the people were doing what they should be doing, the believers were doing what they should, the Jesus virus spread. 3,000 in just one day. Naligalig ang buong templo, naalog ang buong Israel sapagkat nanganganib ang daan o 1,000 taon nilang mga tradisyon at institusyon na mababago. Acts 2:42-47. Inilaan nila ng mga bagong nanalig ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, to say the obvious, hindi sa turo ng mga Pharisees, ng priests and teachers of the law. So really, may magaganap na pagbabago kasi ang mga tao doon na sa mga apostles ni Jesus nakikinig, hindi na sa mga teachers ng templo. Kasi may iba silang katuruan. And this is the new order, the love of God, not the law that condemns everybody. It's really a departure. Magsama-sama bilang magkakapatid, yun ang kanilang ginawa. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sama-sama na sila ngayon kumakain ng tinapay. Sa old order, yung priests lang ang kumakain ng tinapay doon sa ritual. At pagkatapos ngayon, sama-sama silang manalangin, hindi na controlled ng temple that they have to go to the temple to pray in an organized, orchestrated, priest-controlled prayer life. Really a departure. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. May takot sila kasi this is new. What is this? Kasama pa mga himala, kaya ramdam nila na may nagaganap na pagbabago. Nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon-tipon sa templo tulad ng ating bulwagan
at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, tulad ng ating mga sambahay, na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. So they brought worship to the neighborhood, away from the big temple, although they met there, but they brought it down to small neighborhood home churches where they could minister very directly to the people in the neighborhood. So those infected incubated this Jesus virus and added love, fellowship, and belongingness to its potency. Sino ang makatatanggi sa ganitong pagkilos ng Espiritu? Na mga mananampalataya ay nagmamahalan, magaganda ang samahan, close to each other, they share in each other's burdens and joys. Who can resist love? Acts 2:47, at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Anong kahulugan kaya nito? Inililigtas sa kautusan at sa pag-uusig nito. Kasi pag pinag-uusapan natin yung kaligtasan, laging kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa pangangalon niya, kaligtasan sa bisyo. Kaya dahil sa expectation na yan, nagtataka yung iba, "Uy, ba't born again ka na? Meron ka pang bisyo. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? May pride ka pa. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? Meron ka pa ring mga imperfections." Kasi akala nila, yung pagtanggap kay Jesus ay kaligtasan mula sa kasalanan na hindi ka na magkakasala pa. Lahat tuloy nabibigo at nagtataka. Kasi iba yung expectation. Paano kung ang kaligtasan ay kaligtasan hindi sa mga pang-araw-araw mong tunay na kahinaan na dadalhin mo na siguro hanggang hukay, although nag-i-improve tayo, pero wala naman talaga nakakarating ng perfection. So pag ang inasahan mong kaligtasan ay magiging perfect ka, hindi ka tatabla ng kasalanan, hindi ka na matutokso, mabibigo ka, which is the experience of so many people. Paano kung ang kaligtasan ay kaligtasan sa pag-uusig ng batas, kaligtasan sa parusa ng law, at kaligtasan sa guilt dahil hindi mo naman talaga masunod-sunod lagi perfectly every day. At pag naligtas ka sa ganun, meron kang heaven on earth kasi restful, peaceful ka. Sabing ganon, dumami ang naliligtas. The Lord caused the virus to spread exponentially. Ang bilis ng pagkalat, nagulo ang buong Jerusalem na ayaw ng pagbabago. Ayaw ng mga conservative kay Jesus kasi mababago ang system. Ang mga makapangyarihan ay mawawala ng kapangyarihan, ang mga nakasanayan na ay ibahin. So conservatives don't like Jesus. They had to eliminate him. Kasi para maibigin si Jesus, dapat progressive ka, that you will be open to change, that you will understand change, and you will embrace change. Kaya kay Jesus, lahat new. A new commandment, a new covenant, a new order. Puro new. New heaven, new earth, new Jerusalem. Kung conservative ka, di ayaw mo ng new. Gusto mo laging old lang. So nakasara yung isip, serrado de kandado. At hindi tayo matututo pag ganon. Acts 5:27-29. Dahil turo sila ng turo, ang dami nako-convert, nagalit ang temple, inaaresto sila. Iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong hari, "Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong yan?" Sinabi niya. So the temple was attempting contamination control. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, "Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao." Can you imagine? A probinsyano fisherman like Peter talking to the high priest. Pagkausap nila yung high priest, kulang na lang, dumapa sila at humalik sa lupa. Sabi niya, "Sa Diyos kami susunod, hindi sa tao. At tao lang po kayo." So hindi sila papapigil. The infectors would not stop and could not be stopped by the temple, the most powerful institution in the whole nation of Israel. Matthew 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa." In other words, Jesus is saying, ang sasabihin ko sa inyo, dapat niyong pakinggan. Nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay ng Ama.
Kaya't kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So Jesus was talking about a global event, infection pa more. At sinasabi ni Jesus, alagad ko, hindi alagad ni Moses, hindi alagad ng Pharisees, hindi alagad ng law, alagad ko. So this is a change. At sabi ni Jesus, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. This is a clear identification away from the temple, away from the priests, away from Judaism, dahil biglang pumasok ang Espiritu Santong hindi naman itinuturo ng temple. At biglang nandun si Jesus, ang anak ng Diyos, na hindi rin kasama sa itinuturo ng temple. Talagang iwinawalay, hinihiwalay, nililinaw na iba ito, hindi ito the same. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, hindi ni Moses, sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo, hindi sila kundi ako, hanggang sa katapusan ng panahon. Anong panahon? Panahon kaya ng temple. Kasi ano bang tinatapos ni Jesus dito? Hindi ba yung temple? Hindi ba yung law? Hindi ba yung saklot ng law sa mga tao? Kaya lang itong katapusan ng panahon was not correctly translated in some versions. It's a katapusan ng mundo. Ginawang end of the world, imbes end of the age or end of time. But even the translation that used end of the world has corrected it now in its latest version at tinatawag na rin nilang end of the age, end of time. Jesus gives the marching orders, and the order is infect the whole world. Save the world from legalism. Save the world from condemnation by not expecting them to be perfect, but by making them perfect, because the effect of the law is removed by the power of God's love. Dapat yan ang pinakamalino na doktrina eh. Hindi ano ba dapat ang form ng baptism, ano makakainin sa Lord's Supper, mahaba ba o maiksi ang buhok. Nalilibang tayo sa maliliit na bagay. Nalilimutan yung main teaching talaga ni Jesus. Pinalitan niya talaga kung ano ang kahulugan ng maging makadiyos. And this is not to be clinically, physically perfect in our deeds, but to be made perfect by our faith in the love of God, whose love makes us perfect through the sacrifice of Jesus. What would this Jesus virus infect and end? Dumating talaga si Jesus to give something its end. Is it the end of the planet, as usually thought and feared by many? Matthew 24, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya ni Jesus sa kanila ng mga alagad, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan ng templo? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho. Nakita niyo ang kalooban ng Panginoon? Iguguho ang templong iyan. Makikita niyo yon. Is this the end of the world? Yes, the end of the temple world, not the end of the planet. The end of a world system governed by the temple, whose main feature is the sacrifice of animals and blood of animals for the forgiveness of sins. Kaya ang linaw-linaw ng sinabi sa Hebrews, no, the blood of bulls and cows and animals can never cleanse you from your sin. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Nakita niyo yung Tagalog version, katapusan ng mundo, yung more correct English version, end of the age. Not end of the planet. Kasi sa Matthew 28:30, yung Greek niyan, which I will show you on the screen, at huwag utang na loob, huwag niyong ipabasa sa akin. Literally, ang ibig sabihin niyan, teaching them to keep in view,
to take note, to obey, in most translations, all that I have commanded you. So it is the command of Jesus that really mattered. At sabi niya, and behold, I am with you to be all the days until the end of the age. Yun yung English transliteration, yung word for word of the Greek, which is also again on the screen for your appreciation, lalo sa mga scholar dyan. So, of the end of the age. Yung Greek niyan, end of the age, not end of the world. Wrongly translated into English as end of the world, which bred to a worldwide and global fear and panic of the end of the planet, which is not a correct reading of the Greek original. At makikita dito yung end, as it is rendered in Greek, the point of time marking the close of an age. It's an end, a completion, a conclusion, and it's an end of an era, a time and an age. In other words, yung tinutukoy na end of the world, ang totoo nun, end of time. End of a certain time. End of a certain period in time. End of a certain era. End of a certain age. And obviously, as you read the context of what Jesus has been saying, this is the end of the temple world. The end of the temple system. The end of a faith based on sacrifices of animals. Presided over by priests, controlled by priests. So yun yung background ng end of the world na yan, na lagi nilang takot ng mga tao. Ang Hollywood movies na nagawa na tungkol sa end of the world, meaning end of the planet, ang dami-dami. Babasahin lang nila yung Greek, dapat naintindihan na nila yan, na hindi naman yun ang end. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Yun daw ang signs of the end of the temple world. At marami silang may liligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Tapos ngayon, yung mga tao tumigera, ito na po ba? Nakakatakot po. Sabi na nga ni Jesus, huwag kang mabahala. Ano ka ba? Magbasa ka mabuti. Bagamat hindi pa yan ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom. At lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap at tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang mga magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Saan? Sa dilubyong yon. Tapat saan? Tapat sa teaching ni Jesus, which is love. The God of love is in Jesus. Pero pag bumalik ka, nag-backslide ka sa katapatan, sa kautusan, sa templo, sa animal sacrifices, hindi ka maliligtas. Meaning, hindi ka maliligtas sa guilt. Hindi ka maliligtas sa parusa kasi ipinapalagay mo uli ang sarili mo sa ilalim ng batas na yon na nagpaparusa sa iyo. Ipangangaral sa buong sanlibutan na magandang balitang ito. Ano magandang balita? Na hindi na law, love na. Hindi mo na kailangang mamatay para ka maligtas kasi idinedeclare ka na ng Diyos na sinless and holy out of His love. And because Jesus cleansed all of the sins that people were afraid of. So, magandang balita yun. Ang magandang balita, hindi ka na i-condemn. Manalig ka sa Diyos through Jesus. Mag-a-apply sa iyo ang bagong sistema. Hindi ang sistema ng law, hindi ang sistema ng temple, but the system of God's unconditional love and acceptance. Ipangangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. Na ipangaral na ba? Pag inanalyze natin yung Pentecost, and according to Jewish standards, the whole world was assembled in Jerusalem at that time because all the Jews living in known countries were gathered in Jerusalem for the festival. Doon dumating ang Holy Spirit. Doon bumaba sila Pedro at nangaral. Yung pinag-uusapan natin kaninang pangaral, na libu-libong mga taong tumanggap. Yes, nakarating na sa buong mundo ang mensaheng yon. Hindi ibig sabihin yung magiging mga misyon, nasasakay sa mga barko, kung ano-ano pa. Because all the nations were assembled in Jerusalem at that time,
considering how Israel and Israeli culture defined the world and the nations. At saka darating ang wakas. In other words, if you like to read it that way, and it's one option of reading. If you don't want to read it that way, don't. But the point is, anong wakas? Wakas ng templo. Pag na-declare na ito, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa batas, kundi now you are exempted dahil wala ng batas, you are made clean, not because of your obedience, but because of God's love and declaration of your innocence in spite of your real guilt. But because of your faith in Jesus, you are made clean. That's why Jesus is Savior. Sabi ko nun, pag na-declare na ito, magwawakas na ang mundo ng temple. Patuloy ni Jesus. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, at may parenthesis pa, unawain ito nagbabasa, kasi maraming nangyari sa panahon nila ng first generation Christians that were considered abominations sa temple. Maraming nangyari doon naganap na hindi katanggap-tanggap by their own standards and culture. Sabi pag ni Jesus, pag nakita nyo yan, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, kasi baka hindi kayo tumakbo. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhay ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. The destruction of Jerusalem happened in AD 72. The dispersal of the Jewish people from Palestine happened at that time because of the Jewish revolt. Nag-revolt ang mga Hudyo laban sa Roma. Nagpadala ang Roma ng kutakot-takot ng mga sundalo, mga kawal. Giniba ang buong Israel, lalo ang Jerusalem, at higit sa lahat ang templo. Natupad ang sinasabi ni Jesus, walang batong matitira sa ibabaw ng anumang nandyan ngayon. Yung mga nagpupunta sa Israel, bagamat it's still a very interesting archaeological place, akala nila naglalakad sila sa mga kalyang nilakaran ni Jesus, pumupunta doon sa building na pinaggawaan ng Lord's Supper, ek-ek lang ng tourism yon. Walang natirang bato doon, sabi ni Jesus. At nangyari talaga yun. Giniba yun, todo. Outside of the Colosseum in Rome, I wonder if many of you have been there, meron doong Ark of Constantine. And another ark of another emperor. At nakauka doon yung pagsira ng Jerusalem, yung pagkuha ng malaking menora sa temple at dinala sa Rome. Nandun hanggang ngayon, makikita nyo. This event is commemorated. At kung iisipin at pag-aaralan talaga ang sinabi ni Jesus, lahat ng sinasabi niyang ito na mga babala naganap from His time up to AD 72. Kutakot-takot na mga lindol ang naganap, kaya pagka pumupunta kayo ngayon sa Europe at saka sa Middle East, o kaya sa Mediterranean, puro guho yung mga lumang building, di ba? Nangyari talaga yung mga lindol. Nangyari talaga pag pinasa nyo sa history ang mga babala, mga guto, mga hirap, mga giyera. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng ito. Pag nakita nyo ang mga ito, matatapos na ang mundo. Matatapos na ang panahon. Yung panahon ng templo, yung mundo ng templo. At sa patuloy ni Jesus, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta ron. Kung sabihin naman niyang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat
darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuhit mula sa silangan hanggang kanluran, which poetically happened at Pentecost. Sabi kasi ni Jesus, hindi ako magtatagal na wala, hindi kayo mag-iisa, ipapadala ko ang Espiritu Santo. So yung pag-aabang kay Jesus, nung dumating si Espiritu Santo, dapat ka na rin maisip na ito na rin yun kasi pangako niyang itong ipapadala niya eh. And besides, the Spirit, the Father, the Son, one yan. At nakita nila na dumadagungdong na tunog mula sa langit ang naglanding sa bubong ng bahay na kinalalagyan ng mga disciples at the day of Pentecost. Kaya sabi niya, parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. In other words, it's going to be very visible and audible kasi ang kidlat talaga naririnig, nauuna lang makita. Pero mamaya kukulog. Pagkatapos, sabi ni Jesus, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap na dumadating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, and remember, the arrival of the Holy Spirit at Pentecost was accompanied by sound. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Exactly what happened at Pentecost. Yung mga libu-libong na convert, sila yung mga hinirang mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na natipon sa Jerusalem nung araw na yon dahil may piyesta. Kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos narito na. Tandaan ninyo, ito mga kapatid, ang tandaan nyo rin. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. Malinaw ba? Sabi niya, lahat ng pagdurusa, lahat ng hirap, lahat ng mga giyera, lahat ng mga lindol, lahat ng darating ng mga tulog na yan, mga kidlat-kidlat, ang pagbabalik ko, lahat ng yan magaganap bago kayo mamatay, mga original hearers ko. So, it happened during the time of the generation of His original believers and hearers. Unless may mga buhay pa hanggang ngayon, nakausap niya nun. Sabi niya, maggaganap ito bago maubos ang saling lahing ito. But hindi ito pinapansin ng marami. Takot na takot sila sa Revelation. Eh kung naganap na lahat ang sinasabi sa Revelation, kasabay nito. Because na-expound into details yung mga ito. Alam nga naman, yung sumulat ng Revelation, susulat sa panahon na yon, para sa isang event na hindi pa pala magaganap in the next 2,000 years. Why warn them for something that will not happen in their time? So dapat i-review natin yung buong pananaw natin sa end times, sa end of the world, end of the planet, second coming, all of that. Basahin nyo lang yung text. Ubod ng linaw. The age of the temple and its priests, the age of sacrificial religion, not the age of the planet, would be ended by the Jesus virus during the lifetime of His original hearers, the original hearers' generation. Sabi niya, some of you who are standing here today will never taste death until you see all of this happen. If you want to read it in English. Why give revelation to a generation that will not be there to see it? So sabi ni Jesus, magaganap ito agad, hindi sa matagal na panahon. The most important graphic and emotional prophetic act of Jesus was at the temple. We give so much value to the crucifixion, and indeed, it is very valuable, pero hindi nabibigyan ng tamang diin at halaga at pansin ang ginawa ni Jesus sa templo. Imagine this. Abang ng abang ang mga tao sa kanilang tagapagligtas. Ang akala na iba, tagapagligtas mula sa political might of Rome and other powers, tagapagligtas mula sa sarili nilang elite or political system. Dumating si Jesus. Imbes na kasakay sa malaking puting kabayo, which is what the tradition should expect, nakasakay sa maliit na buriko. Donkey. Iba, di ba? Ganun pa man, sinalubong siya ng mga dahon, mga damit, mga tela, inilatag sa daan, tulad ng pagsalubong sa isang hari. Lahat, hindi humihinga, hindi tumitinag, hindi kumukurap. This is the most important prophetic act of Jesus. He was received as king. What would He do as king?
John 2:13-22. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Puro ito tungkol sa sacrifices business. Negosyo ng templo. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. At ipinagtabuyan niya ang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Ito ang ginawa ng hari na dumating. Naghari siya, pinairal niya ang kanyang kagustuhan. Pinagsabihan niya mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. In other words, tigilan niyo ang kalakal ng kaligtasan. Tigilan niyo ang mga kabalbalang yan. Hindi yan gusto ng ama. Itinuturo yan ng mga pari ninyo kasi gusto nila kumikita sila, pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Dumating si Jesus as hari. Ito ang singular act niya na ginawa as hari. Pinaghahagupit niya yung mga tao, pinagtabuyan niya. Meron ba siyang karapatan? Yes, he is the king of the world. And yes, the nation was profaning the word of God and the will of the Father in heaven. Yes, that was righteous indignation. At dito lang siya nakita nagalit ng ganito. Anong pinagalitan? Yung temple, yung sacrifices, ipinagtabuyan, ipinaghagisan ng mga pera. This is rage. Kasi sobrang nadudungisan ang tunay na kalooban ng Ama. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Meaning, pigilan, wakasan ng temple sacrifice. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Puro paggiba ng templo ang iniisip ni Jesus, di ba? Sinasabi niya, walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tapos ngayon maraming nahuhumaling ng mga Kristiyanong buuin muli ang templo sa Jerusalem. Kaninong kalooban ang kinakalaban nyo? Sino ang paglilingkuran nyo? Yung mga pari doon, yung law uli. At pag nabuo yung templo uli, ano gagawin natin? Mag-aalay na lang tayo ng mga baka? Inialay na nga ni Jesus. By one single sacrifice, He has perfected for all time the sacrifice for all sins. Why build the temple again? Nahuhumaling tayo, inuuto tayo ng marami para sumali sa kanyang mga project. Samantalang paulit-ulit na tema ni Jesus, gibain ng templo, gibain ng templo, itatayo ko muli at siya yung templo. So pag nagtayo ka ngayon ng batong templo, kinakalaban mo si Jesus na siyang totoong templo. At pagkatapos, inilipat pa niya ang templo sa puso ng bawat mananampalataya na naging templo tayo ng Espiritong Banal. Hindi natin kailangan ng templong bato, part or full, buo o giba. Tayo ang templo ng Espiritu. Jesus democratized heaven. Jesus brought heaven down. Kaya ang sabi ng dasal, mapasa amin ang kaharian mo. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi tayo dadalhin sa heaven, ibababa ang heaven. There will be a new heaven, a new Jerusalem. Ibig sabihin, not that old one. A Jerusalem in your heart. A temple in your heart. Dapat natin itong unawain para hindi tayo nahuhumaling sa kung ano-ano mga pantasya ng mga nagtitinda ng relihiyon. Sabi niya, gibain ninyo ito at itatayo ko. Jesus saves from condemnation and punishment by the law, from guilt and fear and worry and anxiety caused by the law. Jesus saves by God's declaration of unconditional love and acceptance apart from the law. Doon tayo iniligtas. Jesus gives peace and rest this way. Not by expecting you to be 100% perfect dahil tinanggap mo na siya. Kasi ang expectation ng iba, lalo lang tayo nahihirapan, nagkukunwari, nagpapanggap, and we judge one another. Kaninang umagang-umaga lang, may nabasa ako sa Facebook na nagtatanong ng isang very valid question ng isang asawa. Pero ang tanong niya, nasa po kaya ang Holy Spirit sa husband ko? Sabi ko, iha, huwag mo nang idawit ang Holy Spirit sa usapan natin. Ayusin niyo mag-asawa yan kung anong gusto mo, anong gusto niya. Kasi gusto niyang i-blackmail yung asawa niya. Di ba? Born again ka na? Di ba may Holy Spirit ka na? Bakit ginagawa mo pa rin yan? Yan ang pang-blackmail ng mga iba. Di ba? Nagba-Bible study ka? Bakit ganyan ka?
Ang point, yes, pero hindi naman yung pagbabible study ko ang nagliligtas sa akin eh. Nag-i-improve ako, bumubuti ako dahil ka-Bible study, pero sa lahat ng kulang pa sa akin, pinuno na yun ni Jesus. Isinave ako hindi mula sa aking nature, kasi yung nature ko, bit-bit ko pa hanggang kamatayan. Isinave ako mula sa kaparusahan na ibinibigay ng law ni Moses dahil sa aking sinful nature. Linawin niyo kung saan kayo ligtas. Ligtas ka sa condemnation. Hindi ibig sabihin, ligtas ka na magkamali. Nagkakamali pa rin tayo lahat. Kaya nga sabi, we sin. We have an advocate before the Father. Hindi yan license para mag-sin. Pero sa kabila ng pagsisikap at nagkulang ka, huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot. Kasi may Savior ka. Kaya nga may Savior eh. Not to be abused, but to be enjoyed. Especially when you are at the end of what you could do, humanly speaking. Doon tayo iniligtas. Sa pang-uusig. Hindi ka iniligtas sa iyong inborn nature. Dahil liba na lang magpanggap ka, talaga namang dala mo pa eh. So huwag mong pagdudahan ang iyong kaligtasan dahil dala-dala mo pa yan. Pagdudahan mo kung anong pagkakaunawa mo kung saan ka niligtas. Iniligtas ka sa condemnation. Kaya galit na galit si Jesus sa mga mapanghusga, sa mga mapagkunwari. This is the Jesus virus that swept Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in the first century. And this is the same virus that we should have and share with the world today. The Jesus virus. At ang mahalaga, magmahalan, magpatawaran, accept one another unconditionally, just how the Father accepts us. Napakahalaga mga kapatid. The most important act of Jesus was done at that temple. Secondary yung namatay siya sa cross. Kasi kasunod yun eh. Binayaran niya yung mga dapat bayaran. Pero tinigil niya yung sacrifice kasi siya na ang magsasacrifice.